Hello po mga kaibigan, mga kababayan, muli narito po ako sa aking munting vlog. Ako po ay nagbabalik, Rinanti 2.0 vlog. Meron lang po akong bibigyan ng komentaryo sa isang video na sobrang naantig lang po ako. Ito po ay video upload ng ating kapatid na Muslim. Ang pangalan po ng kanyang channel ay Pansit Habab. Madam, shout out po sa inyo. Gusto ko lang po munang ipaalam sa inyo. Hiramin ko lang po saglit yung video. Sobrang nakaka-touch lang po yung mensahe nyo. Ito po kasi mga kaibigan, mga kababayan, ay patungkol ito sa nangyaring trahedya doon sa Mindanao, na kung saan ay nagupit nga po ng isang malakas na lindol na 7.8 magnitude, na kung saan ang pinaka-epicenter nito ay ang Jinsan sa lugar ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Bago po ako magpatuloy ay nakikiramay po ako sa ating mga kababayan dyan na dumaranas ng kalungkutan ng kipaghatian sa mga namatayan. Totoong nakakalungkot po, nakakaiyak, nakakaawa yung nangyari dyan. Nakikiramay po ako sa inyo at isa po sa sinasama ko po kayo sa aking dasal na sana ay makarecover po kaagad kayo. Hindi lang sa mga financial, kundi higit sa lahat yung sakit ng damdamin na inyong naranasan dyan sa inyong mga taga Mindanao. Nakakalungkot po, nakakasakit ng kalooban, pero talagang sadyang ganun talaga siguro ang ating buhay, ay dumadaan sa mga pagsubok. So gusto ko lang pong kumintuhan mga kaibigan, mga kababayan, yung vlog nito talagang sobrang nakakaantig po. Ito po ay mensahe majority sa mga DDS, sa mga anti-Marcos, pero actually para na rin to sa ating lahat, na dapat hindi tayo, kumbaga pag nagsalita, dapat tayo isipin muna nating mabuti yung mga sinasabi natin, kung dapat ba itong bitawan o hindi. Bali dalawang video po mga kaibigan, mga kababayan, yung ipapanood ko sa inyo ngayon. Ito at saka yung isang video na kinumentuhan niya din. Bali magkukomento ako sa dalawang video po na ito mga kababayan. Ito na po, panoorin po natin siya. Madam, pahiram po muna ng video niyo Musta Mindanao? Mindanao ng Pilipinas. Natupad ba ang wish ninyo na magkaroon ng lindol? Nasabay-sabay na mamatay? At dinibitawan ninyo ang mga salitang bangag? Kanino tumama ang wish nyo? Sino ang nadamay? Ang mga inosenteng bata. Nakakaiyak panoorin ang mga bata habang sumasayaw ang kalupaan, na akala mo tinalo pa yung tuyan, na hindi mo alam kung paano ito makokontrol. 7.8 magnitude. Hindi yun hindi imposible, hindi impossible, hindi easy to get. Ngayon, namnamin niyo ang ganti ng taas. Yan ay babala sa inyong mga kabastusan, kabalahurahan sa tinaguriang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Minumura ninyo DDS. Pinangarap ninyo na malindol at mamatay ang mga bangag. Ngunit kanino ito tumama? Sa Luzon ba? Ang Mindanao, baluarte ng mga DDS, ng Duterte. Kaharian ng mga demonyo. Hindi ba kayo nagtataka? Sa tuwing may binabala kayong hindi maganda sa gobyerno, may dumarating na dilobyo. Pansinin yung mga nakaraan. Puro kayo rally, puro kayo mura. Anong mga dumating na mga dilobyo?
Tapos sasabihin nyo, nung panahon ni Digong walang ganun. Kasi walang nagbabati ko sa Digong nyo. Nananahimik kami mga loyalista. Walang nagbabati ko sa Digong nyo. Ngayon na kinakalaban yung gobyerno, kaya ginagantihan kayo. Huwag nyo na ipagtaka kung bakit nagkakadilobyo ang Pilipinas. Nakakaawa yung mga batang inosente. Alam niyo habang pinapanood ko, nagluluha talaga ako. Naramdam ko yung takot, yung kaba, yung hindi mo alam kung saan ka maliligtas. Dahil ang mga kaganapan na yun, hindi imposible. Sa 1 minuto lang, lahat pwede mawala. Lahat pwede mabago. Nakakaiyak. May panahon pa upang baguhin ninyo ang inyong pakikitungo sa ating pamahalaan. Hindi ba kayo napapagod? Kaliwat kanan paninira, kaliwat kanan pagbabahula-hura, pagbabastos. Hindi kayo napapagod? Nagrally-rally kayo dyan, imbis na ipahinga nyo sa tahanan ninyo, maghanap buhay kayo. Ginugulo niyo yung gobyerno. At dun sa mga Duterte, nasaan kayo? Sa oras ng maagang pagyanig ng mundo ng Mindanao, nasaan kayo? Nasaan kayo? Ngayon ang administrasyon, ang Pangulo na minumura ninyo, ang siyang nagpadala ng mga ahensya dyan sa Mindanao. Diba nakakaiyak? Hindi ba kayo nakukonsensya? Minumura ninyo, tinatawag yung adik, tawag yung bangag, lahat na. Tapos ginawa nyo pa, nagdala kayo ng kabaong sa harap ng Senado. Naalala nyo ba yung ginawa ni Marcos Sr. sa nagdala ng kabaong? Pero hindi ginawa ni BBM. Kahit anong mura nyo kay BBM, wala kayong naririnig sa kanya na masama. Nakikita ng taas kung ano mga ginagawa nyo. Kaya siya ang gumaganda. Pinaghihirapan niyo pagkakao sa isang tao. Wala namang ginagawang masama eh. Ginawa niya lang naman yung tama. May panahon pa para magbago kayo. So, yan po mga kababayan, no? Totoo naman yung sinasabi niya na kung ano-ano yung sinasabi niyo sa ating mahal na Pangulo. Pero sa kabila nun, hindi siya gumaganti ng mga masasakit na salita laban sa inyo. Patuloy lang siya na gumagampan sa kanyang trabaho. Tahimik na nagtatrabaho. Kung iba-iba pa, pagka nakarinig ka ng hindi magandang batikos, banat sa'yo, sa kabila ng lahat ng ginagawa mong tulong, di ba madalas tayong mga tao, ugali natin, nasasaktan tayo, umaayaw na tayo. Sasabihin natin, ayaw ko na, kayo na nga yung tinutulungan. Kayo pa yung galit, kayo pa kung ano-ano yung mga sinasabi niyo. Di ba? Sobrang nakakaantig po talaga yung mensahe niya. Ipapanood ko lang din po sa inyo ulit mga kaibigan, mga kababayan, yung kanyang video na kinumintuhan. So ito po yun, ito kasi mga DDS mga kababayan, bago po nangyari yung lindol, ay nagrally po sila na kung saan mayroong isang kabataan na nagmalabis sa kanyang mga sinasabi. So nag-wish po sila na sana magkaroon na lang daw po ng lindol, na kung saan na mga kaibigan, mga kababayan, yung wish nila is granted po. Ang nakakalungkot nga lang po, marami po tayong mga kababayan na nadamay. So ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo yung isa pang video na kung saan yung mga DDS nag-wish na magkaroon ng lindol na tinugon po sa itaas. So ito po, panoorin po natin .
sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. Lindol na para sabay-sabay nang mamatay ang mga bangag. Handa kami mamatay nang dahil sa bayan natin. Handa kami mamatay sa bayan natin. Tabang, tabang. Tabang. Hoy! Ano gawin? Hoy, hindi! O kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. Lindol na para sabay-sabay nang mamatay ang mga bangag. Handa kami mamatay nang dahil sa bayan natin. Handa kami mamatay sa bayan natin. Tabang, tabang. Tabang. Hoy! Ano gawin? Hoy, hindi! O kaya lumindol na lang. So yun po mga kababayan, no? Nakakalungkot na marami tayong mga kababayan na hindi na tama minsan yung mga sinasabi na kung saan ay humihiling sila ng mga bagay na hindi naman dapat. So nakakalungkot kasi alam natin na ang mga taong ito ay nabubulagan lang, nalason. Nagtanim sila ng galit sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Ito mga kababayan ay bunga ng paninira ng mga Duterte sa ating mahal na Pangulo. Nag-umpisa kay dating Pangulong Duterte. Tandang-tanda ko po yan mga kababayan. Sa mga aktibo dyan sa nangyayari sa ating bansa. Alam natin yan na hindi pa man Pangulo ang ating PBBM. Eleksyon pa lang ay sinisiraan niya na hanggang sa nakaupo. Hanggang sa siya ay makulong. Halos araw-araw sinisiraan niya. Sinasabihan niyang bangag, adik, weak leader. Na habang sinasabi niya ito sa media mga kababayan, mga kaibigan, wala naman siyang pinapakita na katibayan, medical records na papatunay na nagpositibo ang ating mahal na Pangulo sa droga. Bagkus, ang ating mahal Pangulo ay nagpakita ng pruweba na siya po ay nag-negative. 2 times po siya na nagpa-drug test before mag-eleksyon. 2021 at saka 2022 bago mag-eleksyon po mga kababayan. 2 bisis po siya nagpa-drug test na kung saan ay puro negative po. Pero ganun pa man, dahil sa marami sa ating mga kababayan ang kulang sa kaalaman, hindi sila nagre-research, hindi po nila alam ito. Kaya yung ating dating Pangulong Duterte, kahit sinasabi niya na adik, bangag, weak leader, walang pinapakitang ebidensya, marami po ang naniwala dito mga kaibigan, mga kababayan. Kung ano-ano ang binibintang nila sa ating mahal na Pangulo, na which is maraming naniwala at marami ang nagtanim ng galit dahil dito sa paninira ng mga Duterte. Ang dating Pangulong Duterte talaga ang nag-umpisa ng lahat ng paggiba, paninira sa ating mahal na Pangulo. Tapos kaya yun, itong mga kabataan na ito, itong mga rally, itong mga tao na ito nagtanim ng galit sa ating mahal na Pangulo dahil sa kakapanira ng mga Duterte, nakakapag-wish tuloy ng hindi tama na kung saan ay marami po ang mga nadamay. So sobrang nakakalungkot po kasi marami talagang mga kabataan din ang napinsala o ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Nakakalungkot po. Muli ay nakikiramay po tayo. Kaya po ako bilang isang simpleng mamayan lang sa abot ng aking makakaya, nais ko pong makatulong sa munting pamaraan ko na i-debunk yung mga maling naratibo, kwento ng mga Duterte na kung saan ay nagdudulot ng negative na epekto sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Sa kapanira nyo sa ating Pangulo, mga Duterte camp, nagkakaroon ng galit ang ating mga kababayan na kung saan ay nakakapagbitaw sila ng mga salita na hindi dapat. No, di ba?
Kaya yun, nakakalungkot man. Kasi yung wish nila is natupad. Nangyari. Malamang ang mga pangyayaring ito ay mensahe para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga DDS, sa mga supporter. Ang sabi nga ni Madam sa kanyang vlog na may panahon pa para magbago tayo. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po mabuti yung nagtatanim ka ng sama ng loob o ng galit, lalo na sa isang tao na wala namang ginagawa sa'yo, na nagalit ka lang dahil naniwala ka sa paninira sa taong ito, na sa kabila ng lahat na siya ay nagsusumikap na magampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Palagi nyo pa rin sinasabi na walang ginagawa kasi bangag, adik, weak leader. Halos nagkakasakit na nga sa kakaganap ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Pagdating sa galing sa ibang bansa, nung nakaraan sa Japan, pagdating niya dito, umikot kaagad, namigay kaagad ng tulong. Halos nagkakasakit na ang ating mahal na Pangulo sa kakaikot, sa kakatulong sa mga nangailangan. Ngayon na nagkaroon ng kalamidad doon sa Mindanao, nandun kaagad yung agarang tulong niya sa ating mga kababayan bilang suporta sa mga nangailangan ng tulong. Pero ano ang sinasabi ng mga DDS supporters? Ultimo mga kasamahan ko sa trabaho, palaging sinasabing bangag, adik. Ni wala nga silang naipapakitang katibayan eh. Wala silang pinapakitang papel. Pero paniwalang-paniwala sila. Bakit? Dahil nataniman na sila ng maling mensahe na kanilang hinahangaan na walang iba kundi si Digong Duterte. Mga kaibigan, mga kababayan, ang laki ng dulot na inaisira ng dating Pangulong Duterte sa kakapanira niya sa ating mahal na Pangulo. Marami ang naniniwala. Alam ko milyon din kayo mga DDS na mga naniniwala sa maling impormasyon ng dating Pangulo. Naniwala kayo sa kanyang mensahe na bangag, adik. Hindi nga nagpakita ng pruweba, di ba? Hindi nagpakita man ng medical record na nagpositive ang ating mahal na Pangulo. Palagi niyong sinasabi, mag-hair follicle test. Simple lang naman ang pamaraan para mapatunayan ka na gumagamit ka ng droga. Di ba? Kagaya sa atin mga normal na tao, pag tayo nag-apply ng trabaho, hinihingian tayo ng drug test. Di ba? Ihi lang at saka dugo. Doon na matitrace na eh. Kung positive or negative ka. At 2 beses po, nag-undergo ang ating mahal na Pangulo dyan. Gusto nyo lang talagang gibain ang ating mahal na Pangulo. Siraan ang siraan. Para i-gain yung sympathy nyo sa taong bayan. Para pag sirang-sira na ang ating mahal na Pangulo, magrarally na kayo ngayon para patalsikin siya sa pwesto. Madali na lang para sa inyo. Pag sirang-sira na ang ating mahal na Pangulo sa mga tao, madali na lang sa inyo patalsikin siya sa pwesto. At siyempre, yung pinaka-goal nyo, iupo si Sara bilang presidente. Bakit? Kasi nga, natatakot kayo na makalkal yung mga kalukuhan nyo. Yung mga korupsyon nyo dyan sa flood control. Sa inyo naman talaga nagsimula yan eh. 2016, ang linaw ng sinabi ni Sara Diskaya. Tapos babaliktad rin nyo ang ating mahal na Pangulo. Siya yung mastermind. Kung ako, isang halimbawa ako ang ating mahal na Pangulo, kung ako yung mastermind, ba't ko pa ibubulgar yan? Ba't bibigyan ko ng pagkakataon ng aking mga kalaban dyan na makaamoy sila dyan o ano sila ng singaw, makakita sila ng singaw? Ba't ko ibubulgar yan? Ang gagawin ko dyan, pagtatakpan ko yan. Kung hindi dahil sa ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbubulgar dyan sa flood control scam na yan, meron ba tayong pinag-uusapan na flood control scam? Di ba wala? Siya lang ang bukod tanging Pangulo. Magsaliksik kayo. Alamin nyo. Siya lang ang nag-iisang Pangulo na nagbulgar ng malaking korupsyon dyan sa gobyerno. Ang tagal na ng korupsyon na yan. Magmula pa nung nawala yung tatay niya sa pwesto. 1986. Di ba? After nun, doon na nag-umpisa yung korupsyon. Mas lumala noong 2016. Dahil binago nila yung format ng sistema sa programa ng DPWH.
Mula sa 3 ahensya ang involvement, ginawa lang nilang 2. Oh, ang involved dati dito DPWH, contractor, at saka LGU. So ang ginawa nila 2016 binago, ginawa nilang DPWH lang at saka contractor, tinanggal si LGU. Para nga naman walang maraming sabit, walang maraming makikialam. So 3 pa rin naman, pinalitan ng mga senador at saka mga congressman. Di ba? So yun ang ano doon. Yun ang rason kung bakit mas lumala yung korupsyon diyan. 2016 ang linaw ng sinabi ni Sara Diskaya diyan sa investigasyon sa Senado. Si Bato pa nga yung nagtanong. Tapos pilit yung binabaliktad sa ating mahal na Pangulo. Kayong mga Duterte talaga ang totoong salot sa ating bayan. Dahil nagkaroon ng negative effect yung paninira nyo sa ating mahal na Pangulo. Sinisiraan nyo ng sinisiraan para lang sa sarili nyong interes. Napakarami nating mga kababayan na nauuto nyo, nabubudol nyo. Isa na nga ako doon dati, inaamin ko. Pero hanggang 3 taon lang ako sumuporta sa kanya. Nung nakita ko na hindi maganda yung mga ginagawa niya, na nagsisinungaling siya, di ba pangako niya, yung isa sa pinanghahawakan kong pangako niya, 3 to 6 months, drug free na ang Pilipinas, wala nang korupsyon. Oh. Nung dumating yung time na yon, hindi natupad, hindi nangyari, tuloy-tuloy pa rin yung droga at saka korupsyon. Nanahimik pa rin ako, hinayaan ko pa rin, suporta pa rin ako sa kanya, inabot ng 3 taon hanggang sa minura niya yung ating Panginoon. Di ba? Napakaraming lapses sa kanyang pamumuno. Oo, aminado tayo, marami din siyang nagawa, kaya nga marami din humahanga sa kanya. Pero hindi natin maikakaila kung ikaw mulat ka sa katotohanan. Marami man siyang nagawang magaganda, pero mas maraming masasamang epekto ng kanyang mga ginawa na inaani natin ngayon. Di ba? Nandyan yung mga kawawang biktima ng mga pamilya ng mga inosente na nadamay sa war on drugs niya. Mga magulang na wala ng bata, 3 years old. Tama ba yun? Mga nabiktima dyan sa Isabong. Oh. Do you think kung hindi si PBBM ang presidente, makakasuhan si Atong Ang? Di ba? Sa panahon nila nangyari yung mga krimen na yun. Di ba walang nangyari doon? Nagpa-imbestiga? Imbestigang walang kwenta, kunya-kunyarian lang. Oh, kung hindi dahil kay BBM, hindi magtatago si Atong Ang, hindi nakasuhan si Atong Ang. Kasi nga, siya mismo nag-appoint dyan kay Atong Ang regarding dyan sa sugal na yan. O, pagdating sa Pugo, illegal sa China, pinapasok niya dito, ginawa niyang legal. Naging ugat ng korupsyon. Naging ugat ng maraming krimen. Naging ugat ng human trafficking. Napakaraming mga krimen ang nangyayari dahil sa Pugo. Diba? Ito yung isa sa mga kababayan na maraming sablay sa kanyang mga naging pasya, kanyang mga ginawa na inaani natin sa ngayon. Oh, yung pagbaha noon sa Cebu, ang isa sa dahilan doon. Yung pagsira doon sa kabundukan na ginawang panambak doon yung Dolomite Sand, dinurog yung mga kabundukan doon, yung mga bato tinambak sa Manila Bay. Oh, maganda rin naman, gumanda ang Manila Bay. Pero kung ang kapalit naman ito ay maraming buhay ang nagbuwis dahil sa sinirang kalikasan. Di ba mga kababayan, mga kaibigan? Gumising na tayo mga DDS. Huwag naman na tayo magbulag-bulagan. Tama yung sinabi kanina ni Madam eh. Sa tuwing sinisiraan nyo ang ating mahal na Pangulo, sa kabila ng kanyang pananahimik, tahimik siya nagtatrabaho, nagpapatuloy sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. Patuloy nyo sinisiraan kung ano-ano ang inyong mga sinasabi sa kanya. Mga pambabalahura. Hindi siya gumaganti ng mga masakit na salita, di ba? Ultimo sa kanyang kapatid. Patuloy lang siya nagpapakumbaba. Oh. Anong nangyayari? Ang itaas ang gumaganti sa ating mahal na Pangulo para sa mga pambabalahura nyo. Kitang-kita natin yan. Oh, kakasabi ni Digong,
Adik Bangag, weak leader. O sino ngayon ang lumalabas na weak? Sino ngayon nakakulong? Di ba? Si Harry Roque, kakapanira sa ating mahal na Pangulo. Nasaan ngayon? Di ba nagtatago? Yung mata, akala mo laging may black eye. Di ba? Kasi laging ang lalaki ng eye bag dahil hindi na nakakatulog. Oh, halos lahat ng naninira sa ating mahal na Pangulo. May mga problema ngayon, may mga kaso. Oh, hindi ibig sabihin no, na pinag-iinitan sila ng gobyerno dahil naninira sila at bumabati ko sa gobyerno, kundi sa mga gawa nila mismo. Yung mga gawa nila, yung mga sinasabi nila, sa kanilang bibig mismo nang gagaling yung ikasisira sa buhay nila. Oh, kagaya ni Marcoleta. Oh, nagkaroon siya ng graft case. Dahil sa bibig niya mismo, inamin niya na tumanggap siya ng donasyon. Gift. Oh, 75 million mula sa 3 individual. At the time na congressman pa siya, iniiwasan niya yung kaso sa Comelec. Na may piyansa sana yun, magaan lang sana yun. Napunta tuloy siya ngayon sa mabigat na kaso, walang piyansa, yung plunder. Oh, di ba? Abogado siya, hindi niya nalaman yan. Oh. Di ba mga kaibigan, mga bayan? Dito malinaw na kumikilos ang Panginoon para sa ating mahal na Pangulo. Pilit ginigiba ang ating mahal na Pangulo. Pero hindi nyo ba halata? Kayo pilit na gumigiba sa ating mahal na Pangulo. Kayo ang nagigiba. Ang ating mahal na Pangulo na natiling strong leader. Hinahangaan sa buong bansa. Ay hindi lang sa buong bansa, sa buong mundo. Maraming mga malalaking bansa, mga bigating leader na humahanga sa ating mahal na Pangulo. Sasabihin nyo, fake news? Di ba nung pumunta siya sa Japan, pinarangalan siya ng pinakamataas na parangal sa Japan? Oh, masabihin nyo fake news. Kayo yung mga fake news. Kayo yung mga fake news, kaya marami tayong mga kababayan na uuto nyo. Kayong mga DDS troll farm, pag hindi kayo tumigil sa kakagawa ng paninira sa ating mahal na Pangulo, pag hindi nyo binago ang buhay nyo, ang Panginoon na ang bahala sa inyo. Tandaan ninyo, hindi natutulog ang ating mahal na Panginoon. Nakikita at nakikita niya ang inyong mga ginagawa. Ang ating mahal na Pangulo sobrang mapagpakumbaba. Oo, sobrang bait kaya hindi kayo natatakot. Pero hindi bulag ang ating mahal na Diyos. Kasi nga ang ating mahal na Pangulo ginagabayan ng Panginoon. Bakit? Sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon eh. Ano sabi niya? Ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Hindi ba napaka mapagpakumbaba ng ating mahal na Pangulo? Sa kabila ng lahat ng puro kayo pang babalahura, pang-aalipusta, pagmumura, pagbantaan, hindi siya gumaganti ng katulad ng ginagawa nyo. Tahimik lang siya. Oh, 'di ba? Sino ngayon ang gumaganti sa ating mahal na Pangulo para sa kanya? 'Di ba yung itaas? Di nyo ba nakikita 'yan? Di nyo ba na-analisa 'yan? Ito ginagawa ko to. Yung iba dito magko-comment o ma-open, pero ginagawa ko ito dahil ito yung alam kong part na bilang isang mamayan na nagmamahal sa ating bansa. At siyempre sa ating mga kababayan na rin. Sa mga DDS, mahal ko din kayo. Kasi gusto ko mamulat kayo sa katotohanan, magising kayo sa katotohanan. Alam ko na dadaya lang kayo ng dating mahal na Pangulong Duterte. Di ba? Naloko kayo. Huwag na kayong magpaloko. Magising na kayo. Nagtanim tuloy kayo ng galit, ng sama ng loob, na which is hindi naman tama, hindi maganda. Nagtanim ka ng galit sa ating mahal na Pangulo dahil lang sa bintang ng dating Pangulo. Sa paninira ng mga Duterte camp, sa paninira ng mga troll farms na papanood nyo dyan sa Facebook. Marami silang ginagawang technique o pamamaraan para kung paano gibayin at siraan ng ating mahal na Pangulo. Naniniwala naman kayo, hindi kayo nagre-research. Na kung saan ang galit na ito ay hindi maganda ang dinudulot dito sa inyo. Dahil alam naman natin na pag ikaw nagtanim ka ng galit o sama ng loob sa kapwa mo, hindi ito kinaluglugan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, sabi kanina ni Madam Pansit Habab, yung kanyang pangalan ng kanyang channel. Shout out po sa inyo, Madam. Salamat po sa inyong video. Ang sabi niya po, may panahon pa para magbago. Tama yun mga kaibigan, mga kababayan. Nang dahil sa kasinungalingan sa paninira ng mga Duterte,
sa pangunguna ni Pangulong Duterte dati, ay maraming tao ang nabubulagan, maraming tao ang nabudol, marami ang niniwala, marami ang nagtanim ng galit. Kaya ayun, merong nag-wish na mga kabataan na kung saan ay the wish is granted ang nangyari, mga kaibigan, mga kababayan. Ito ay kuling sa ating lahat, lalo na sa mga Duterte supporters, sa mga DDS dyan. Lagi niyong sinasabi walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Napakarami na po. Pakarami na. Kagabi lang dumating na naman yung second tranche ng bigas. Tulong niya sa mga manggagawa. Isa lang yan sa mga patuloy na ginagawa niya na pagtulong sa atin. Kung sabihin niyo walang ginagawa. Kung walang ginagawa ang isang pangulo sa isang bansa, di sana hindi na umusad yung ating gobyerno. Di ba? Hindi na sana sumahod yang mga ano na yan, mga empleyado ng gobyerno na yan. Sasabihin nyo, maggulo ang ating bansa. Kayo lang naman mga DDS, mga Duterte nang gugulo. Oh. Balikan natin yung pangyayari, yung Senado, kailan nasira lalo yung imahe ng Senado? Kailan gumulo dyan, di ba, nung hinawakan ni Cayetano? Nung pinapunta niya dyan si Bato para bumuto sa pabor sa kanya para maging Senate President siya. Oh. Malinaw naman na yung pagpapalit ng liderato, Senate President, ay dahil para sa sila ang umupo na presiding officer sa impeachment ni Sara. Malinaw na malinaw yan, kitang-kita yan sa mga galawan nyo. Hindi nyo maikukubli yan. Ayun, nakakalungkot lang talaga dito mga kaibigan, mga kababayan, yung trahedyang nangyari. O ipagpalagay natin, pwedeng nagkataon lang. Nagkataon nga lang na yung sinabi nila, yung wish nila ay nagkatotoo. Di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi ang mga taong ito ay nataniman ng galit sa ating mahal na Pangulo, na kung saan ay nagbubunga ng negative effect sa ating bansa dahil nag-wish sila ng hindi tama. Marami tayong mga kababayan na nambabalahura sa ating mahal na Pangulo dahil sa kagagawan ni dating Pangulong Duterte sa paninira niya. Dahil lang sa pansarili nilang interest, gusto nilang agawin ang puder, ang kapangyarihan mula sa ating mahal na Pangulo. Iupo si Inday Sara bilang Vice President. Grabe kayo. Grabe, talagang mapapailing na lang tayo niyan. Ang Panginoon na ang bahala sa inyo. Kung hindi pa rin kayo magbabago, kayong mga Duterte camp, ang Panginoon na ang bahala sa inyo. Ang Diyos hindi natutulog. Nakikita lahat ng ginagawa natin. Nakikita lahat ng ginagawa nyo. Kala nyo makakaligtas kayo? Hindi nyo matatakasan ang batas ng Diyos, ang parusa ng Diyos. Kaya dapat habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, magbago na kayo. Tama na yung paninira, tama na yung pambabalahura sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulo. Instead na tumulong kayo, wala kayong ibang ginawa kundi ang manira ng manira sa ating mahal na Pangulo. Pakarami ng ginagawang makabutihan ng ating mga mahal na Pangulo, sinasabi niya pa rin, wala, weak leader, bangag, adik. Di ba? Grabe na. Kaya yun mga kaibigan, mga kababayan, sana ang munting video ko na ito ay makaantig sa inyong mga damdamin, mga DDS. Dahil sa inyong pagtatanim ng galit, dahil sa paninira ng mga Duterte, nagtanim ng galit ang karamihan sa inyo, nag-wish kayo ng hindi maganda sa ating bansa. Imbis na mag-wish kayo na mapabuti ang ating bansa, nag-wish kayo ng ikakapahamak ng ating bansa. Kaya ayan tuloy, ibinigay ng itaas. Sobrang nakakalungkot. Shout out dyan sa mga bulag na mga DDS. Shout out. Tigilan nyo na ang paninira sa ating mahal na Pangulo. Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, kanyang mga salita, magpasakop tayo sa ating gobyerno, sa mga namamahala sa atin.
Kung hindi ka man sang-ayon sa pamalakad ng ating gobyerno, wag mo naman balahurain. Kasi kung makapanira ka, wagas eh. Kung makapanira ka, akala mo, personal mo talagang nasaksihan yung mga ginagawa ng ating Pangulo ayon sa inyong paninira. Naakala mo makasabi kayong bangag adik, nakita mong aktwal na sumisinghot ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Kung makaakusa kayo, wagas. Hindi nyo nga nakita ng aktwal na ginawa yon ng ating mahal na Pangulo. Na aktwal siyang nag-aadik. Naniwala lang kayo sa sabi-sabi ng kampo ng mga Duterte sa pangunguna ni Pangulong Duterte dati. Dating Pangulong Duterte, di ba? Doon lang kayo nagbabase. Tapos grabe na yung galit nyo sa ating mahal na Pangulo. Kung makapambalahura kayo, wagas. Oh, di ba? Kaya tayo pinipitik sa taas eh. Kasi sobra na tayo. Hindi na tayo natuto sa ating mga pagkakamali sa mga nakaraan. Kung paano giniba yung tatay noon para lang mapatalsik sa pwesto, ganon din ang ginagawa sa anak ngayon. Hindi tinitigilan. Ginigiba ng ginigiba ang mga Marcos mula sa tatay hanggang sa anak. Oh. Nung napatalsik ang tatay, ano bang nangyari sa ating bansa? Di ba nalugmok tayo sa kumunoy? Kailan ba tayo matututo mga kaibigan, mga kababayan? Kailan ba tayo magigising? Alam ko naman yung katotohanan nito kung bakit pilit na sinisira ang mga Marcos mula noon hanggang ngayon, mula sa tatay hanggang sa anak. Dahil sa gold na pinatago sa tatay niya. Di ba? Actually, ang nasa likod ng paninira sa ating gobyerno sa mga Marcos ay hindi talaga mga Pilipino. Ginagamit lang ang mga Pilipino. Ang nasa likod talaga ng mastermind paninira sa ating mahal na Pangulo, ang gustong kontrolin ang ginto na pinahiram ng ating dating mahal na Pangulong Marcos Sr. dyan sa World Bank, na nandiyan dyan sa World Bank, ayaw na nilang ibalik ng Illuminati, ng kabal. Diba? Ng elite. Ayaw na nilang ibalik. Kaya ginagamit nila ang mga Pilipino para gibain ang mga Marcos, dahil ayaw nila ang mga Marcos na siyang mamuno sa ating bansa, dahil mapupurso sila na maibalik dito yung yaman na yan, na which is 2,000 pa dapat na ibalik na dito yan, dahil 50 years lang ang deposit niyan, ang time deposit na pahiram sa kanila. 1950s yun pinahiram ng dating Pangulong Marcos. Hindi pa siya Pangulo that time. Abogado pa lang sa dyan sa pag-iingat ng kayamanan na yan. Alam yan ng karamihan. Meron mang hindi nakakaalam dyan, o alam ko. Pero yung kayamanan na yan ay ipinagkatiwala yan ng Panginoon sa kanya. Diba? Actually, meron pa tayong isang kababayan na pinagkatiwalaan yan. Si Dr. Jose Rizal. Matalinghaga yan. Nagpang-abot talaga yan sila dahil pinikilan naman yung kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Dahil dyan nga sa pag-iingat dyan sa ginto na yan, sa yaman na yan. Diba? So, ang dating Pangulong Duterte, si Atty. Ferdinand Marcos, nung hindi pa siya presidente, yan ang kinuha ni Dr. Jose Rizal na pag-aabogado dyan. Na i-handle yan, i-settle dyan, i-secure yung kayamanan na yan. Kayamanan ng buong mundo. Yan. Yung mga ginto na naliko mula sa World War I, World War II, sa kanila ipinagkatiwala yan, na kung saan ayaw nang ibalik dito ang tunay na pag-iingat na pinagkatiwalaan ng Panginoon ay ang Pilipinas sa pamagitan ni Dr. Jose Rizal at saka ni Atty. Ferdinand Marcos. Ayaw nang ibalik ng mga elite. So yan ang rason kung bakit sinisiraan ang tatay noon at ang anak hanggang ngayon. Ginagamit lang ang mga Pilipino. Sa panahon ng tatay niya, ang mga dilawan, sa panahon ng mga inang anak ni Bongbong Marcos ay ang mga Duterte. Magising na tayo mga kababayan. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika ng mga dayuhan na yan dahil sa yaman na yan, sa ginto na yan. Sabihin nyo, conspiracy theory. Panoorin nyo yung interview ni Mel Chanco doon kay Imelda. Kung gaano karami yung mga papilis. Sobrang daming papilis na nagpapatunay niya yung 172 accounts sa buong mundo na pinahiram ni Marcos Sr. para makarecover ang
buong mundo sa pagbagsak ng ekonomiya after World War I, World War II, bagsak na bagsak ang ekonomiya sa buong mundo. Kaya itinayo yung World Bank, yung IMF, yung EDB para dito mangutang ang mga bansa na gustong makaahon. Yan po ang katotohanan dyan. Yan po ang katotohanan dyan, mga kaibigan, mga kababayan. Napilit nilang hinahadlangan. Di ba may mensahe nga si Marcos? Ang 1986 ang katuparan ng pangarap ng bawat mamamayang Pilipino na muling maibalik sa Maharlika Kingdom ang buong bansa dahil legit na napag-aari ng Pilipinas ang mga ginto na ibinaon dito ng mga Hapon after World War II. Legit na dahil nag-umpisa yung claimant nila 1946, binigyan ng 30 years, ang tapos 1976 at na-extend ng 10 years. Ang tapos 1986, a total of 40 years. So after 40 years, legit na napag-aari ng Pilipinas ang mga gold treasures na ibinaon dito ng mga Hapon sa kalooban na rin ng Panginoon. Yan ang totoo dyan. So kaya nga lagi siyang may slogan na the Philippines will be great again. Dahil doon niya gustong dalhin ang ating bansa, ang muling maibalik sa Maharlika Kingdom ang buong bansa. Sa pamagitan nito ay libre lahat ng serbisyo, ang edukasyon, ang transportasyon, ang health. Yan ang nais ng ating mahal na Pangulo. Ang electricity, ang tubig, yan ang gusto niyang mangyari, libre lahat. Dahil sa totoo lang, tayo naman talaga ang pinakamayaman. Sa bibig mismo ni Bill Gates galing. Si dating President US W. Bush, George W. Bush. Yan. In-interview siya dati after yung attack doon sa World Trade Center. In-interview siya. Which is richest country in the planet today. Ang sagot niya, ngumiti siya, sabay sagot niya Philippines. So siya mismo alam niya bakit, kasi isa siya doon sa nakapirma. Isa siya sa pumirma doon sa pag-mature doon sa mga pinahiram na gold ni Marcos doon sa World Bank. Siya sa pumirma, naglaps kasi 2000 nag-maturity na yon yung pinahiram na yon ng mga ginto, dahil 50 years lang ang time deposit nun, dapat maibalik na dito sa atin, pero hindi nila pa binabalik, pinipigilan nila. Yan ang rason kung bakit sinisiraan ng mga Marcos, at yan din ang rason kung bakit hindi pa ma-release yung Marcos Gold na yan, Marcos Wealth na yan, dahil tinadtad nila ng maraming kaso, pina-freeze nila yung mga account na yan. Mula sa 1,000 cases na naipanalo ni dating First Lady Imelda Marcos, na ipanalo niya 1,000 cases, tinatawag na trial of the century, ay hindi nila tinigilan, tinuloy-tuloy nila yung kaso hanggang sa umabot ng more than 4,000 cases. Kaya until now, naka-fresh pa rin ang mga accounts na yan. Yan ang ginagawa nilang pamaraan para hindi maibalik dito sa atin. Pero di nila mapipigilan yung nais ng Panginoon. The Philippines will be great again. Nakatakda na yan. Nakatakda na yan, naaangat tayo. Tayo talaga ang pinakamayaman sa buong mundo. Sabihin nyo nang nababaliw ako, pero na-research ko na yan. Naka-prophecy na rin na si PBBM start 2030, siya ang mag-aangat, mag-aahon sa ating bansa. Siya ang nakatalaga, inatasan ng ating poong lumikha para iahon, iangat ang ating bansa. Dahil siya ang tagapagmana eh. Siya ang iniwanan eh. Diba? Ako sa totoo lang, pinipray ko eh, na magtuloy-tuloy yung pamumuno niya. Bagamat napaka-imposible sa ating konstitusyon sa ngayon, pero walang imposible sa Panginoon kapag ninais ni Lord na siya ang mamuno, magtuloy-tuloy sa ating bansa. Another 20 years na Marcos, alam ko, matutupad yung pangarap ng kanyang tatay na the Philippines will be great again. Yan, sa gabay at biyaya ng Panginoon. Dahil siya ang nakatakda
na mag-aangat at mag-aahon sa ating bansa. Mag-uumpisa yan 2030 na kung saan kitang-kita naman natin na sa 2030 marami ang magbubukas na mga projects ng gobyerno, malalaking projects, mga big infra projects na magdudulot ng malaking kaginhawahan sa ating bansa. Lalo na pag nag-umpisa na yung drilling dyan ng natural gas sa West Philippine Sea. Dyan sa Camagos 3 nag-umpisa na. Pag nagtagumpay yung kanyang pakikipag-deal sa China na mag-joint exploration dyan sa West Philippine Sea, yan ang may pinakamalaking gas deposito, natural gas deposit sa ating bansa. At sa pagkakalam ko, hindi lang sa ating bansa kundi pang buong mundo, dahil napakalaki ng natural gas supply dyan sa buong West Philippine Sea. Pag yan na umpisahan na, nailatag na ng ating mahal na Pangulo ang mga pamaraan dyan na magtuloy-tuloy na yung joint exploration gas dyan, natural gas. Yan ang isa sa mag-aangat ng yaman ng ating bansa. Yan. Yung plano na lang ng ating mahal na Pangulo yung pagpapalakas, pagbuboost ng internet connectivity na lahat ng sulok ng Pilipinas ay magkaroon ng internet. Kahit sa mga sulok-sulukan dyan sa bundok. Pag yan natapos na yung project ng ating mahal na Pangulo, dahil nag-uumpisa na ngayon sa pakikipagtulungan niya sa Globe at saka sa Starlink. Nagsanib ko sa yung dalawang kumpanya na yan, kumpanya ni Elon Musk at saka ang Globe. Pag yan nag-operate na, lahat ng mamayang Pilipino ay makikinabang sa paglakas ng internet connectivity na kung saan ay magbuboost ng pagpapalakas ng negosyo dito sa ating bansa. Magbuboost ng economic growth sa paglakas ng internet. At lahat ng naninira dyan na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, bangag adik, weak leader, lahat kayo magbi-benefits nito. Lahat tayo makikinabang. Kaya shout out sa inyo, mahiya-hiya naman kayo. Diba? Sa mga kasamahan ko nga sa trabaho laging sinasabi walang ginagawa. Pero nakikinabang sa effort ng ating mahal na Pangulo. Tumatanggap ng tulong mula sa ating mahal na Pangulo. Hindi na kayo nahiya. Batikos kayo ng batikos. Walang ginagawa pero kumakain kayo sa tulong na binibigay ng ating mahal na Pangulo. Sa bigas na bigay ng ating mahal na Pangulo. Sasabihin nyo, galing sa tax natin yan. Tama, galing sa tax natin yan. Pero kung hindi nag-import ang ating mahal na Pangulo man na ipatupad yung projects na yan, may tatanggapin ka kahit isang butil ng bigas? Di ba wala? Mapapailing ka na lang sa ugali ng mga taong ito Ang kakapal ng mukha Batikos ng batikos, bangag adik, weak leader. Pero nakikinabang sa pagod at effort ng ating mahal na Pangulo. Tama kayo, tax yan ng ating pera din yan na galing sa atin na itinutulong niya. Pero kung wala yung pamamaraan niya na ganyang programa, yung effort niya, makakarating sa inyo kahit isang butil ng bigas na libre? Mahiya-hiya naman kayo. Gusto ko lang imulat kayo sa mga maling paniniwala nyo. Bakit? Nalinlang kasi kayo, nabudol kasi kayo ng puon nyo. Na kahit wala naman pinapakitang ebidensya, paninira nila sa ating mahal na Pangulo, naniwala naman kayo. Ang tawag sa inyo? Naniniwala kayo sa sinasabi nila na walang basihan. Anong tawag dyan? Sabi nga nila, iti-iti. Diba? Masakit man tanggapin, pero yan ang totoo. Kwento lang, naniwala ka na, wala pinakitang ebidensya, sinasabing bangag adik, hindi nga nagpakita ng medical record na nag-positive ang ating mahal na Pangulo. Bagkos ang ating mahal na Pangulo before mag-eleksyon 2022 ay 2 beses nagpa-drug test na kung saan puro negative ang result. Huwag ninyong ipagpipilitan ang hair follicle test dahil ang proseso sa pagpa-drug test, dugo ihi lang ang kailangan. Kayo tayo lahat, mga ordinaryong tao, alam natin yan dahil dyan yan ang dinadaanan nating proseso. Pilit nyo lang pinagdidiinan yung naratibo nyo, hair follicle test. Kayo ba pag nag-a-apply ng trabaho, magpa-drug test, hair follicle test ba? Mga gunggong.
Ang klaseng mindset yan. Magising na tayo. Magising na tayo mga kaibigan, mga kababayan. Dahil sa paninira ng mga Duterte, may mga kababayan tayong nagtanim ng galit, nagwis. Ayun, daming napahamak. Daming napahamak. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, itong ginagawa kong pagbablog na ito, gusto ko lang makatulong sa ating bansa bilang isang simpleng mamayan na nagmamahal sa ating bansa. Ganon na rin sa ating mga kababayan na alisin yung galit dyan sa puso nyo, yung puot nyo na wala namang basihan. Bunga lang ng paninira, nagtanim kayo ng galit sa ating mahal na Pangulo. Napakarami ng magagandang tulong na ginawa niya. 50% sa LRT, sa MRT, sa lahat ng estudyante, seniors at the PWD. Di ba? Zero billing sa hospital. Napakarami na. Sasabihin nyo, wala mga big infra? Mag-research kayo. Napakaraming big infra ongoing. Yung iba mga nag-open na nga eh. Di ba? Paano? Diyan lang kayo nagbabase sa post sa mga Facebook na kung saan minanipula ng mga Duterte troll farms. Puro paninira sa ating gobyerno. Oh, hindi kayo marunong mag-research. Kaya lagi yung sinasabi, wala. Kaya magugulat kayo pagka mayroong project na bagong binuksan, hindi nyo matanggap na mayroong natatapos at nagagawa ang ating mga mahal na Pangulo. Kaya naangkin ng mga Duterte. Di ba? Yung tulay doon sa Davao, ang linaw, 2023 inumpisa ng paggawa. Sabihin kay Duterte daw. Diba, mga gunggong. Wala daw ginagawa. Samantalang nandyan na yung EDSA. Rehabilitation. Sino nakapagpa-rehabilitate sa EDSA? Di ba? Si PBBM lang. Yung kahabaan ng GR Anita, kunting ulan lang noon, baha na kaagad. O ngayon na natapos na yung flood control dyan ng ating mahal na Pangulo. Oh. Di ba wala nang baha nung umulan? Oh, dyan sa may City Hall, sa Manila, tuloy-tuloy yung flood control project. Ngayon lang nangyari na maganda yung, sa nakikita ko maganda yung kalidad. Kasi hindi lang yung gilid ng kalsada ang nilagyan ng kanal, kundi pati doon sa gitna nilagyan ng koneksyon sa madaanan ng tubig para mabilis humupa yung baha. Oh, tsaka may mga bakal na. Dati walang mga bakal. Mana talaga siya sa tatay, kasi sa tatay no, ng kalsada lahat yan may mga bakal. Kaya mabilis masira ang mga kalsada nitong mga sumunod. Pagkaalis ng tatay niya, kasi nga wala mga bakal ang karamihan. Ngayon may mga bakal na uli dahil yun ang order ng ating Pangulo. Lagyan ng bakal yung mga paggawaing kalsada. Di ba mga project ng Duterte, mga tulay, karamihan nagiba. O yun dun sa Iloilo, hindi nagamit, hindi na pakinabangan dahil umuuga, lumulubog. Magkano ang budget dun? 700 million. Pero hindi mapakinabangan. Diba? Kasi defective, lumulubog yung poste. Kita mo naman yung mga project ng mga Marcos simula sa tatay hanggang ngayon. Napakasolid. Yan ang patunay na hindi kurap. Pagka solido yung gawa, yung project, patunay yan na hindi kurap yung namumuno. Sabihin yung kurap, magnanakaw. Sa tingin nyo ba kung kinurap ng ating mahal na Pangulo ang bilyon-bilyon, gumagana pa ang bawat ahensya ng gobyerno? Sa tingin nyo ba lahat ng mga teacher yan hindi magrarally yan kung hindi na sila sumusildo dahil kinurap na ngayon lahat ng budget? Ganon din sa mga kasundaluhan, sa mga pulis, lahat ng mga public employee. Oh, kung kinurap ng gobyerno yan ni PBBM, sumasahod pa kaya mga yan? Sabihin nyo na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo, sumasahod pa kaya yan? Klaseng mindset yan. Nagpauto lang kasi kayo sa paninira ng mga Duterte sa sobrang paghanga nyo dahil sa one on drugs na nagtago yung mga adik sa panahon niya kasi pinagpapatay nga naman. Sobrang hanga na kayo. Ako din naman, humanga din naman ako noon eh. Sabi ko nga, hindi pa man siya umuupo, paupo pa lang siya, nagtago na yung mga adik eh. Mga adik lang. Ang tanong, yung mga drug lord, naubos ba? Excuse me po.
Ang mga pinagtutumba lang naman nila, yung mga drug lords na kalaban nila, like Espinosa, Parohinog, o Dicta Copul. Oh. Dito sa Metro Manila, pinakamalaking bintahan ng droga dito sa buong bansa sa Pilipinas. Metro Manila po, NCR. May nabalitaan ba kayong big time drug lord na itinumba dito? Ni Digong, di ba wala? Bakit? Si Michael Yang yung may control dito eh. Si Michael Yang yung may hawak sa NCR sa Metro Manila. Kaya ang pinagtutumba dito, puro mga maliliit lang, puro mga adik. Oh, si Mayor Halili ng Batangas. Grabe yung paglaban niya kontra sa droga. O hindi nila kakampi, o di, tigbak. Si Jade Mabilog ng Iloilo. Ni-research ko yan. Naniwala ako niyan sa pagdawit ni Duterte dati sa droga, involved sa droga. Pero nung ni-research ko, grabe pala yung paglaban ni Jade Mabilog dyan sa droga sa Iloilo. Actually, marami siyang mga reward na natanggap pagdating sa paglaban niya sa droga. May nakausap akong taga Iloilo mismo doon, kasamahan ko sa trabaho, na mahigpit talaga yung paglaban ni Jade Mabilog sa Iloilo at saka napakaganda ng Iloilo. Diba? Napag-initan lang si Jade Mabilog kasi nga hindi makapurma yung mga manok nila doon, mga bataan nila na magbenta ng droga. Hindi makapasok sila si Michael Yang doon. Dahil mahigpit yung programa ni Jade Mabilog sa droga, ganon din si Halili. Pag hindi kanila kakampi, di sila makapagbenta ng droga doon sa mga lugar na yan. Titigbakin ka, yan ang totoo dyan. Lumabas yung mga katotohanan na yan nung nagkaroon ng hearing sa Congress, yung Quadcom, na kung saan ginamit niya lang yung war on drugs, pakitang tao na ganon yung programa niya, I love the Philippines, I hate drugs. Pero ang totoo nun, gusto nilang kontrolin yung bintahan ng droga sa buong bansa, gusto nilang suluhin. Kaya yung mga kalaban nila, yung war on drugs na yung ginamit para i-terminate yung mga kalaban nila sa droga dahil gustong suluhin ni Michael Yang. Mapapatunayan natin yan pag nabuksan yung bank accounts eh. Kasi based on the Trillanes statement, karamihan ng laman ng bank accounts na yan, joint account ni Sara at saka ni Digong, tsaka ni Sara at saka yung asawa niya, galing sa droga kay Michael Yang, kay Sammy Oy. So pag yan ay nabuksan, yan, pag bilyon-bilyon talaga ang laman yan, dyan talaga mapapatunayan na involved talaga sila sa droga. Natotoo yung accusation ni Trillanes na protector talaga sila ng malaking sindikato ng droga sa buong mundo. Dahil si Sammy Oy at saka si Michael Yang, konektado yan ng sindikato ng droga sa buong mundo. Konektado yan kay Nicolas Maduro at saka sa Mexico. Yan ang katotohanan dyan. Pag napanay na bilyon-bilyon talaga yung laman dyan sa account na yan, mabuksan yan sa impeachment trial, doon na tapos na yung maligayang araw. Na isa lang ibig sabihin yan, totoo talaga yung connection nila sa droga. Protector sila sa droga. Wala naman silang negosyo eh. Di ba? Ang ano lang nila, gobyerno lang, naglingkod sila sa gobyerno. Pero kung susumahin mo yung sweldo mo lang sa gobyerno, hindi ka magiging bilyonaryo dahil siyempre gumagastos ka eh. Di ba? Yung gastos niya lang sa bayad sa abogado sa ICC, umabot ng 1 billion kay Koopman pa lang at saka yung sa assistant legal counsel ni Koopman, di ba? 150 million naman. 14 months. Magkano yun? Kulang-kulang 2 billion na yun. Samantalang yung saliin nilang 4, 3 anak niya at saka si Digong, pag pinagsama mo, wala pang 1 billion. Pero yung ginastos niya sa sa legal counsel pa lang sa ICC, almost 2 billion na. So, dito pa lang makikita na natin. Yung sinasabi nila simpleng tao, mahirap lang sila. Kesyo natutulog ng nakakulambo, kesyo kumakain ng tuyo, daing, munggo, gulay. Yung pala, pakitang tao lang, para lang pagtakpan yung kanilang totoong related ng kanilang buhay na talagang bilyonaryo sila. Dahil sa pagpoprotekton sa mga illegal na gawain, sa droga at saka sabong. Parang palabasin na totoo yung ganon. Kumakain sila sa pangmahirap na pagkain, pero ang totoo nun, bilyonaryo talaga sila. Kitang-kita naman sa galawan eh. Di ba? Maririch ba nila yung attorney's fee nila? Legal fees nila? Si Sara kumuha ng 16 na abogado sa impeachment trial? O yun ba yung mahirap? Galawan ng mga bilyonaryo yan. Bodyguards, mula sa 450, binawasan na nga lang, 300. Lipad dito, lipad doon. Magkano ang gastos daw niyan sa isang biyahe? Pinakababa yung 10 milyon. Nakailang lipad na yan. Tapos sabihin nyo, mahirap. Bakit nag-iisip? Nagpapauto kayo? Gising-gising na, oy. Grabe naman kung hindi kayo magising dyan. Yung
Projection nila sa kanilang sarili, sa kanilang buhay, mahirap sila. Pero yung mga galawan nila, galawang bilyonaryo. So, dito lumalabas na totoo yung sinasabi ni Trillanes na bilyonaryo talaga sila, hindi sila mahirap. At kapag nabuksan yung bank accounts na yan ang magpatutunay, magpapatotoo. Dahil hindi nagsisinungaling ang bank records. Kaya nga hinahadlangan nilang impeachment trial eh. Dahil ayaw nilang mabuksan yung accounts na yan. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw nilang mabuksan yung bank accounts. Kaya simula pa lang unang impeachment last year, hinaharangan nila hanggang ngayon. Kaya nga gusto nilang palitan yung liderato sa Senado. Ang gusto nilang humawak dyan sa presiding officer, kakampi nilang mga senador. Para makontrol nila, para pag nagmusyon na wag buksan yung bank accounts, magbutuhan lang sila, panalo na sila dahil lamang sila sa bilang. Yan ang malinaw dyan. Hinaharang at hinaharang talaga yung impeachment kasi ayaw nila mabuksan yung bank account na yan. Di ba? Yun ang totoo dyan. Sabi niya, harap siya sa tamang forum, sa tamang lugar. Ayan na yung Senado, tamang forum. Sa Kongreso, hindi siya umarap. Inaasahan natin na harap siya sa Senado. Ba't tatakbo siya ngayon sa Supreme Court na naman na ipatigil daw yung impeachment trial? Dahil walang basihan. Blood pa siyang nalalaman. Ang linaw naman ng ano nila, talagang ayaw lang nila ituloy yung impeachment trial kasi takot sila na mabuksan yung bank accounts. Yun ang totoo dyan. Kasi yan ang magpapatunay. Yung bank accounts na yan, yan ang magpapatunay na konektado sila, protektor sila ng droga. Yan. Abang-abang tayo, hintay tayo. Palagi kong dinadasal yan na lumabas lang yung katotohanan sa impeachment trial. Huwag mahadlangan ng mga masasamang loob. Na yung mga senador nila, mga Duterte senators, hindi magamit. Tuloy kong dinadalangin sa Panginoon na manaig pa rin ang katotohanan. Mabuksan yung bank accounts na yan. Kasi kung wala mang laman na bilyon-bilyon yung bank accounts na yan, ito yung pagkakataon nila na linisin yung pangalan nila. Yung impeachment trial na yan. Huwag nilang harangin kasi yan yung chance nila na malinis yung pangalan nila. Dahil pag once na napatunay na walang laman yan, walang record yan, na bilyon-bilyon, o ibig sabihin, nagsisinungaling si Trillanes. Totoo sila, malinis sila. Hindi sila involved sa droga. Kaya abangan natin. Pero ako, naniniwala ako, di ba, yung sa initial investigation sa Congress, yung pinakita ng AMLAC, na billion yung outflow at saka inflow ng money transaction nila sa bangko. Doon pa lang yun sa joint bank account nila ng kanilang asawa. Ayun sa tatay pa. Di ba? So, dito pala makikita mo na billion talaga yung transaction. Wala naman silang mabibigat na negosyo. May mga negosyo man sila, maliliit lang. Source of income na yan, di ba? Kaya dito tayo magtataka. Kaya talaga pinahadlangan nila yung impeachment trial dahil dito sila mabubukayo. Sana nga loloobin ng Panginoon, magtuloy-tuloy ang impeachment trial na yan at mabuksan talaga yung bank accounts na yan. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, ang aking komento, paki-like lang po sa aking mga videos, paki-share, paki-subscribe na rin po at paki-pindot ang bell button para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. God bless you po. Ingat po tayong lahat. God bless. Thank you po.